Sa isinagawang random inspection sa General Santos City International Airport, nasapot ang cargo na ito. Ang laman sa unang tingin, parang mga nakaripak na tingi-tinging paminta. Yun pala, mga buhay na gagamba. 1,902 pieces. Isi-ship dapat ito palabas ng Gensan para ibenta. Ipangsasabong di umano sa mga spider derby o sabong ng mga gagamba na ang pustahan. Umaabot na raw ngayon ng 100,000 piso. Magpostal simula 5,000 hanggang 200,000 piso. Sa sabong ng mga gagamba, sino ang masasapot? Mabuting insekto kung ituring ang mga gagamba dahil kinakain nila ang mga lamok. Yun nga lang, pati pala sila ginagawang panabong. Ang nasabat na kargamento, ipinasuyo lang daw ng consignor o sender nito sa isang airport shipper. Pinakasuyuan niya yung shipper na ipadala yung isang karton papunta ng Iloilo. Pero nung nabuko na raw ang laman ng kahon, Hindi na nila makontak yung totoong nagpadala. ang mga nasabat na gagamba itinurn over sa Senro o sa Community Environment and Natural Resources Office. Ang laman ay mga barn spiders. Scientific name nito is Muscona vigilant. Marami ito sa Gensan kasi nakilala bilang isa sa mga biodiverse region. Nirelease din namin itong mga gagambang ito. Ang bentahan ng mga pambatong gagamba ngayon, pumapaldo! Ang magkaibigang Mark at Brian, hindi nila mga tunay na pangalan, sinusuyod ang masukal na bahaging ito ng kanilang barangay para manghuli ng gagamba. Paglilinaw lang po, nakatakda talaga silang manghuli nung gabing yon at sinamahan lang sila ng aming team. Alas 10 ng gabi, ito yung panahon at oras na naghahanap kami ng gagamba. Ang target natin, 30 pieces na gagamba, okay na. Dala natin po ngayon is flashlight at saka yung karang. Hanggang sa may naispatan sila. Hindi sa ganong kalakihan, pero kukunin na lang natin. Ito ay pulahan na gagamba. Nabibenta namin ng 10 piso lang. Hindi sa pwede pang derbin. Pero hindi raw ito ang kanilang pakay. Ang kailangan daw nila, yung mga gagambang mahahaba at makakapalang mga galamay at may katamtamang katawan. Mabilis sila kung sa labanan. Maya-maya pa, si Brian nakahuli ng gagamba na kung tawagin nila, maisan. Pasok talaga sa Excel yung laki niya. Pantay kasi yung katawan niya. Mahaba yung galamay at saka yung tiyan niya malaki. Nakahuli rin siya ng 2 pang gagamba na kulay gray na kung tawagin naman daw, abuhan. Good size yung katawan niya. Sinta na to. Si Mark naman, 2 tigrehan ang nadakip. Hindi gaanong malaki yung tiyan. Kaya sa naging tigrehan kasi yung likod niya po parang tigre. May mga nahuli rin silang gagambang itiman. Derby size 70, 80 at kung maganda yung buyer, 100 pa. Matapos ang 2 oras, ang kanilang mga nahuli, 30 mga gagamba. Nasa mga 500 to package still na to. Pagka-uwi, ipinatong sa tabong may tubig. Para hindi langgamin. Pag nilanggam kasi, mamatay sila. Ang presyo ng mga gagamba nakadepende raw sa laki nito. Kung hack fight, nasa 20 to 30 pesos kada isa. Pag hackfight, tansahan lang. Kung magkapareha sila ng galamay, ng katawan. Ang mga derby size naman na may katamtamang katawan, pumapalo raw ng 50 to 100 pesos. Ang kinikita raw nila sa pagbebenta ng gagamba mula 800 to 1,000 pesos. Mas malaki ang kita sa pagbebenta ng gagamba kaysa pagtatrabaho ko. Ginagawa ko ang paghahanap ng gagamba kasi no choice kaysa gagawa ka naman ng mga illegal. Sir, di ba illegal din yung paghuhuli ng gagamba? Oo, alam naming illegal. Buwis buhay na rin siya. Kesa magnakaw ka. Pero sir, di ba yung gagambang hinuhuli niyo may buhay din? Yun lang isang ding pagkakamali na nagawa namin. Si Jeff, hindi niya rin tunay na pangalan, dati raw dealer at buyer ng mga gagamba. Kung pag tag-iisang daan, patong dealer rin ng 50, 100 na, hanggang 200 bawat piraso. Naging handler din daw siya ng mga gagamba noon at aminadong nag-organize at sumasali sa mga derby. Ang patmani naman manggagaling doon sa tinatawag na registration. Maabot hanggang 20 entry, 50 to 100K. Pagkahati-hatihan namin sa grupo yun.
Hindi raw biro ang ibinababa ritong pusta. Simula 5,000 hanggang 200,000 piso. Isa po sa nasali nun na nahuli. Kaya yun, tapos mainit na. Uminto na ako, matagal na. Yung trade, transport, at saka collection pinagbawal sa ating batas. Ang nilalabag natin is RA 9147, yung Wildlife Conservation and Protection Act. Other threatened species siya. Para sa ating gobyerno, napapayagan nga yung mga kasino, napapayagan yung pagsasabong ng manok. Bakit hindi na lang din payagan itong libangan ng mga tao na pagsasabong ng mga gagamba? They are very important in sustainability as well. Kinakain nila yung mga lamok, yung mga langaw. May karapatan itong mga hayop na ito na dapat natin protektahan. Subukan namin talaga maginto. Ang sabong ng mga gagamba, simpleng libangan lang noon ng mga kabataan. Ngayon, nauwi ng big time na sugal. Tandaan sana natin at huwag na huwag kakalimutan na ang mga gagamba may mahalagang papel sa kalikasan at sa ating kaligtasan. Kaya ang mga nilalang na ito, tantanan na natin. Huwag nating paglabanin at pagpustahan. Sa Negros, Iloilo at Bulacan, may mga hinahanap-hanap na pagkain na literal kailangan mo talagang hanapin. Ang paboritong pampainit ng sikmura ng mga tiga San Rafael, Bulacan, maihahalin tulad daw sa dinuguan. Gawa rin ito sa karne at dugo ng baboy, pero mas masabaw. Tsak, mapapahigop ka sa asim linamnam ng kanilang tinumis. At ang pinakamasarap daw na tinumis sa buong San Rafael, matitikman sa isang luma at tagong bahay na ginawang karinderya. Yun nga lang, wala itong karatula. Kaya marami sa mga sumasadya rito nawawala. Alam niyo po ba dito kung saan yung nagbebenta ng tinumis? Opo, dito po sa gawin na yan. Pero kalma lang, ituturo namin sa inyo kung nasaan ito. Hanapin lang daw ang kapilya na kung tawagin, bisita ng Marungkilyo. Mula rito, magbilang lang ng 18 mga bahay. Hanggang sa marating ang ancestral house na ito na itinayo bago pa raw ang World War II. Dito na raw matitikman ang dinarayong tinumis. Specialty ng mag-asawang Heidi at Arnold. Pagkatapos po natin igisa ang bawang, sibuyas at kamatis, isusunod naman natin ang pinatad na baboy. At saka inihalo ang dugo. Pag naluto na po yung dugo, pwede na po natin ilagay yung usbong ng sampalok. Nung kumulo, naglagay ng pechay, sili, Medyo may pagkasinampalukan, parang dinuguan, parang mix. Taong 1939 pa raw itinayo ang bahay na pagmamay-ari ng kanilang kaanak. Dahil matagal na raw itong hindi tinitirhan, taong 2014 naisipan nilang gawin itong kainan. Sa simula po, meron kaming karatula, sa katalagalan po, nasira na, hindi na po namin napagawa. Ang tinumis naman nilang pumatok sa panlasa ng kanilang mga suki. Recipe daw ng ina ni Heidi na si Selly. Nung bata pa po kami, lagi siyang nagluluto ng tinumis. Kasi may sabaw yan, na para marami po kami magkakapatid, kaya kailangan may sabaw para kasya. Nakatulong po dahil napag-aral po namin yung aking mga anak. Ang hinahanap-hanap namang merienda sa bayan ng Silay sa Negros. Napaka-crispy at malinamnam. Hindi kagaya ng empanadang Ilocos na gulay ang sahog. Dito, karne. Ang gilid nito, dinisenyuhan din na parang kaliskis ng isda. Ito ang empanada ng mga Negrense.
Halos lahat ng mga tiga-Silay alam kung saan ito nabibili. Hanapin lang ang berdeng gate ng ancestral house na ito sa Rizal Street at pumasok. Pagkatapos, akyatin ang lumang hagdan kung saan matitikman ang empanada na heritage recipe ng pamilya ni Nora. Gumagawa na kami ng empanada since 1925. Gawa siya ng great grand aunt ko, si Soledad Montelibano Lacson. Makalipas ang halos isang siglo, wala raw binago si Nora sa recipe ng kanyang lola Soledad. Una muna nilang ginawa ang filling o palaman ng empanada na pwedeng baboy o manok. Lagyan ng bawang, sibuyas, patatas, garbanzos, giniling na baboy, asin, brown sugar, at saka pickles. Sunod nilang hinanda ang dough. Ang nakatoka rito, ang magdadalawang dekada na nilang trabahador na si Martin. Dapat kung magmasa ng ganito, may tama kang lakas. Kasi wala kang lakas, hindi ka makagawa ng ganito. At ang sikreto raw para maging crispy ang kanilang empanada, nasa tamang pagrolyo at paghiwa. After mag-rest ang dough, ginagawa siya ng ganito. Tawag nito hojaldre. Dahon ng saging ang ginagamit long time ago kasi wala pa yung mga wax paper para hindi lang siya magdikit sa lamesa. Nilagyan ng palamang karne at iprinito hanggang naging golden brown. Dapat tamang-tama yung pag-fry mo. Pag kulang yung pag-fry, hindi siya maging crispy. Is 70 pesos each and ang chicken is 75 pesos each. Crispy siya, halo yung blending alat tsaka yung tamis. Nakakagawa raw si Nora ng 600 to 800 pieces ng empanada kada araw. Mahaba ang proseso pero madali siya maubos. Si Nora, pang-apat na henerasyon na ngayon na gumagawa ng empanada. Family consumption lang siya. Later, ang mga friends, relatives nag-request na magpagawa din sila every time na may party sila. Pamilyar ba kayo sa pagkain ito? Mahaba, pabilog, malutong, at kalasa ng apa ng ice cream. Ang tawag dito, barquillos. Sa probinsya ng Iloilo, marami ang gumagawa at nagbebenta nito. Pero may isang barquillos dito na namumukod tangi raw. Matamis-tamis siya, mabilis siya, matuyo sa bibig. Ang paggawaan kasi ng barquillos na ito, nagkukuble sa lumang bahay na ito. At ang matyagang gumagawa nito, ang 83 anyos na ngayong si Lola Julieta. Nag-umpisang gumawa ng barquillos ang parents ko way back 1952. Ang mixture, hinalo sa loob ng kalahating oras. Nakakapagod din. Kaya lang kailangan haluin mabuti para maganda ang resulta ng pagkakagawa. Ang katuwang ni Lola Julieta sa paggawa, ang kanyang dalawang trabahador at pamangkin. Pero tanging siya lang daw ang nakakaalam ng eksaktong sukat ng bawat sangkap. Kung baga sa ano, yun ang secret ng negosyo. Ito, way back 1996 pa. Isinalang sa kanilang hulmahan. Dapat mabilisan yan. Habang mainit, pwede mo siyang i-roll. Pero pag mahina ka, it will become crispy, hindi mo siya maroroll. Pag napuputol na ganito na, kasi kalahat. Tinawag namin Sharon Cut. Kasi unang umorder ng ganitong size, yung customer namin na nagregalo kay Sharon Cuneta. Ang barquillos, masarap pang merienda.
Crunchy rin. Parang madali siyang matutunaw. Ang mga lihim ng kusina, minsan nakatago sa lumang bahay o ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At sa bawat pagkain ito, hindi lang lasa ang natitikman natin, kundi pati na ang sikreto at tradisyon ng pamilyang Pilipino. Matagal na nating alam na ang malunggay, superfood, sandamakmak ang taglay na mga bitamina. Ang bago, nadiskubre na mabisa raw itong pangontra kahit sa mga malulubhang sakit katulad ng cancer. Lantang gulay na raw ang 56 anyos na si Alma. Oktubre nitong nakaraang taon, nakaratay lang siya sa kama. Ang buhay niya, tinaningan na. Si Alma kasi na-diagnose ng stage 4 colon cancer. Physically draining, mentally draining, emotionally draining siya. Lalong-lalo sa finances kasi umabot po kami ng 1.7 million. Pero makalipas lang ang halos isang taon, si Alma, heto, patuloy na lumalaban at unti-unti na raw niyang tinatalo ang cancer. Ang kanya raw naging sandata ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng isang gulay na libre niya lang daw napipitas sa kanilang bakuran. Ito ang gulay na paboritong isahog sa munggo at tinola, malunggay. Ako masabi sa malunggay, basta malakas siya, malakas ang resistensya ko. At hindi lang daw si Alma ang makakapagpatotoo sa bisa nito. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Malunggay talaga yung pinaka-effective. Alam na nating napakasustansya talaga ng malunggay. Pero gaano katotoong mabisa rin itong pangontra kahit pa sa cancer? Dito sa kanilang tahanan sa Naik, Cavite, patuloy na nagpapalakas ngayon si Alma. Wala raw siyang iniinom na gamot at ang nagsisilbi na lang daw niyang maintenance ang araw-araw na pag-inom at pagkain ng malunggay. Kahit nga yung sapsoy na hindi naman dapat lagyan, nabubudburan ko ng malunggay yan. 3 beses sa isang araw rin siya kung uminom ng malunggay tea o yung homemade na pinakuluang dahon ng malunggay. Ang mga malunggay ni na Alma, libre lang daw na pinipitas ng kanyang anak na si Christine sa bakuran ng kanyang hipag. Kanya itong hinimay-himay, hinugasan at pinakuluan. Medyo mapait. Tinitis ko ng lahat ng pait kasi yun ang maganda sa katawan. Setyembre nitong nakaraang taon, nung bigla raw bumagsak ang katawan ni Alma. Nawalan ako ng gana. Unti-unti ako nangangayayat. Suka lang ng suka. Sabi ko, naktalin mo na ako sa ospital. Sabi ko, ganun sa kanya. Hanggang sa nalaman niya na maliban sa kanyang diabetes, meron na pala siyang stage 4 colon cancer. Kitang-kita ko talaga sa ultrasound. Maliit pa sa butas ng lapis, yung dadaanan na lang ng pagkain ko. Nakatakip na yung mga bukol-bukol. Na-diagnose din siya ng 7 iba pang mga sakit. Pati baga ko, naapektuhan na, pati pantog, tinapyas na. Si Alma na-confine sa ospital sa loob ng mahigit 2 buwan. At kasabay ng paghina ng kanyang katawan, ang paglobo ng kanilang hospital bill. Sobrang draining siya kasi umabot po kami ng 1.7 million. Dahil sa lumalaking gastos, nagdesisyon na ang mag-anak na sa bahay na lang magpagaling si Alma. Dito na rin siya kumapit sa herbal medicine. Kahit naman noon, mahilig talaga ako sa malunggay. Kalaman ko rin na maraming benepisyo yung malunggay. Matapos ang 1 buwan na wala raw mintis na pag-inom ng katas ng malunggay, napansin daw nila ang pagbabago kay Alma. Nanumbalik yung lakas niya, pati yung glow niya, parang mas gumanda pa siya kaysa sa dati. Ang kanyang colon cancer naman, unti-unti na rin daw gumagaling. Natigil yung pain na sinisigaw ko sa ospital. Yung pasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ng buhay. Nakikita lang ho na may mga components ang mga dahon ng malunggay. Yung pinagbasihan lang po nun ay cancer cells at mga daga. So wala pa po ng human subjects. Ang
malunggay o Moringa oleifera, kilalang superfood. Mataas siya sa beta-carotene, meron siyang quercetin, magnesium, calcium, especially vitamin C. Mataas ang antioxidant properties niya. Mabilis sumabong. So the more na kinukuhaan mo siya ng dahon, the more na dumadami yung kanyang mga usbong. Ang tiga-Tubigon sa Bohol na si Diana, ito rin daw ang naging takbuhan nung na-diagnose siya ng stage 4 Hodgkin's lymphoma, isang uri ng cancer sa dugo. Dumaan po ako sa bingit ng kamatayan. May taning na din ang buhay ko kasi hindi nag-promise ang doktor na masisave po ako. Nagdadalang tao raw si Diana taong 2015 nung unang lumitaw ang sintomas ng kanyang cancer. Nagkaroon po ako ng tubig sa baga po. Hindi ako makatulog ng 2 buwan yata yun. Kinalaunan, nakumpirma niyang ito nga'y cancer. Ang paggamot sa kanyang sakit, pahirapan daw, lalo't may sanggol noon sa kanyang sinapupunan. Nung mawala na ang aking lagnat, operation na para sa biopsy po. Chemotherapy kaagad. Ligtas namang naisilang ni Diana ang kanyang anak, pero dahil may kamahalan daw ang pagpapachemotherapy, kinailangan niyang maghanap ng alternatibong gamutan para sa kanyang cancer. Blend yung ginagawa ko sa malunggay. So yun yung iniinom ko. Nag-improve yung condition ko nung gumagamit na ako ng malunggay. Ang lymphoma po kasi ay cancer ng kulani. Ang treatment po sa cancer ng kulani, chemotherapy at saka radiation therapy. Ang tiga Muntinlupa naman na nagka-breast cancer na si Juvie, 8 taon na raw, cancer-free. Taong 2015, nung meron daw nakapa na bukol si Juvie sa kanyang kanang dibdib. Sabi niya sa akin ng doktor ko, tatanggalin lang natin yung bukol mo dito. Tapos titingnan natin kung may mga kulani daw ako sa magilid-gilid. Hanggang nalaman niya na ang kanyang bukol, malignant o cancerous pala. Stage 1A, breast cancer. Umiyak na ako eh. Sabi ko, huwag ka mag-alala, gagaling pa yan kasi stage 1A ka pa lang. Buti nga na-adaptan na ka. Kalaunan, siya'y nagpa-mastectomy. Tinanggal ang buo niyang suso. Dahil naman sa takot at gastos, hindi na raw siya sumailalim sa chemotherapy. Pero nabuhayan daw siya ng loob nung nalaman niya na ang kanyang pinsan gumaling di umano sa cancer kahit hindi nagpa-chemo. Uminom at kumain lang daw ito ng malunggay, kaya ginaya niya ito. Kinakatas ko yung katas doon kasi isang kutsara, 3 times a day yun. Iinumin mo siya, ganon. Mula raw nung gawin ito ni Juvie, malaki ang kanyang ipinagbago. Walang Diyos. 9-year survivor na ako ngayon, di ba? Talagang naniniwala ako sa malunggay kasi gulat sa pool yan, talagang tumulong sa akin. Naging cancer-free po ako dahil sa malunggay. Pero mariing ipinapaalala po ng mga eksperto, mayaman man sa sustansya ang mga dahon ng malunggay at sa kabila ng mga testimonya o sinasabing karanasan ng iba, wala pa ring pag-aaral na makapagpapatunay na epektibo ang malunggay na gamot sa cancer. When it comes to fighting cancer, it cannot stand alone. Kailangan pa natin ng more studies para po makita natin, number 1, safe ba siya? Number 2, effective ba siya? Yun po ay supplement lang. Maaari po may benefit sila nutritionally, pero po walang evidence na effective po sila alone sa pag-treat ng cancer. Bagamat mayroong mga pag-aaral na ang malunggay talaga ay nakakatulong, punta po kayo sa doktor. Tingnan niyo po kung ano yung pwedeng maitulong. Sa isang bansang napakamahal magkasakit at kapos din ang libreng serbisyong medikal, hindi nakapagtataka na ang ilan sa malunggay kumakapit. Pero sana dumating ang araw na ang lunas sa ating mga sakit mas abot kaya, lalo na para sa mga nangangailangan. Kapag sinabing masakit sa bangs, ibig sabihin stressful. Pero itong Buconera o palasale sa mga beauty pageant sa Sorsogon, ano kayang sikreto sa likod ng kanyang bangs? Tuwing sumasabak sa mga Bucon o beauty contest ang tubong Sorsogon City na si Patricia, hindi raw nawawala ang kanyang 4 B's: beauty, brain, body, at bangs. Parang signature look ko na yun na laging may full bangs siya. Kung sa contest nagtatagumpay siya,
Pagdating naman sa love life, lagi raw sumasakit ang kanyang bangs. Madalas daw kasi siyang iniiwan ng kanyang mga nakarelasyon. Nakalimang boyfriend na po ako pero hindi siya nagtatagal kasi lagi akong iniiwan, lagi akong pinagpapalit sa iba. At ang pinaghihinalaan niyang rason kung bakit nangyayari ito, ang kanyang panglimang B. Ang nasa likod ng kanyang bangs, ang isang napakalaki at napakaitim na balat. Minsan napapaisip ako, dahil ba to kasi meron akong balat sa mukha, kaya ba ako laging pinagpapalit sa iba? Matatakasan pa kaya ni Patricia ang di umano sumpa ng kanyang balat? Ang balat sa noo ni Patricia parang korting puso na may buhok-buhok. Sakop nito ang halos buo niyang noo at kilay. Baby pa lang ako. Lagi daw siyang dumudugo kaagad. Pero nung lumaki naman ako, hindi naman na siya sensitive. Yung mga taong napapabalik ng tingin sa'yo kasi curious sa balat mo. Kaya para ito'y matakpan, bata pa lang, nakasanayan na ni Patricia na pahabain ang kanyang bangs. Na ay, pinaglihiyan sa kalabaw. Verbal lang yun pero tagos kasi siya sa buto. Ganun. Maganda naman to si Pate, lalo na kung walang balat. Nakaka-down lang siya. Di alam ng parents ko na iniiyakan ko siya. Lagi lang ako nakayuko para maiwasan na tuksohin nila ako dahil dito. Sa 4 na magkakapatid na puro babae, tanging si Patricia lang ang may ganitong balat. Gustuhin man daw ipakonsulta ni Patricia sa doktor ang kanyang balat para malaman kung pwede itong ipatanggal, kapos daw sila. Sa pamamasada lang kasi ng tricycle sila binubuhay ng kanilang tatay Ronaldo. Minsan kumikita lang tayo ng tama lang po, sapat lang sa isang gastusin sa maghapon. Ang hinala naman ng kanyang nanay Malin, ang pinaglihian niya ang dahilan kung bakit nagkaganito ang kanyang anak, ang prutas na lipote. Pagka mamumunga siya, may mga parang balahibo. Kaya yung dito ko, may mga buhok. So every time na peak season ng prutas na yun, lalong umiitim to. Ang paglilihi kasi ay hindi naman talaga totoo at walang scientific study kasi dito. Ang masaklap pa rito, ang pagkakaroon din ng balat sa noo, ang iniisip ni Patricia na dahilan kung bakit daw siya iniwan ng kanyang mga naging nobyo. Boyfriend, 5 po. Ay hindi po tumatagal ng taon nila. Laging pinagpapalit sa iba. Dahil ba to kasi meron akong balat sa mukha. Kalaunan, si Patricia, mas natutunan daw mahalin ang kanyang sarili. Pag mas minahal mo yung sarili mo, mas ma-appreciate mo yung sarili mo. Hindi ko po pinapabayaan yung katawan ko. Mag-jogging, pero most of the time, mag-diet. Gusto ko i-maintain lang yung figure ko. Kasi yun, para sa akin, yun yung best asset ko eh. Ang best friend daw niya, si Daniel. Buo ang kumpiyansa sa kanya. Sa kabila ng kanyang balat sa noo, inengganyo siya nitong sumali sa mga beauty contest. Isipin niya lang po na walang mali sa kanya. Bihira lang po yung ganyang klaseng tao. Tsaka bihira din po ako na makatanggap ng totoong kaibigan. Sa kanya ko pa po nararanasan yun. So dahil doon, na-push ko din. Sabi ko, why not give it a try? Ganun. So baka ito na yung step para mag-gain ko yung confidence na tagal ko nang hinahanap. Tawag talaga sa akin, superhero. Dahil po sa shape ng balat ko, ginukupitan ako ng handler ko ng straight na bangs para din matakpan yung balat ko. Yung kasabihin, ay, ba't naman to sumali dito? May balat, di naman maganda. Pero kung ipinapakita na niya kung sino siya sa entablado, bakit hindi pa raw niya itodo? Lalo't hindi naman daw papakabog ang kanyang 26 na bewang at 34 inches na balakang. Kaya kinalaunan ang bangs na dati nakatakip sa kanyang noo. Hinawi na niya. Tinitake ko yun as a challenge na, ay, ginaganto mo ako. So, I'll prove you wrong. Pagka nasa stage na po ako, wala na pong ilang-ilang, like talagang feel ko ang taas-taas ng confidence ko. At sa 9 na beses na sumali si Patricia sa beauty pageant, lagi siyang nakakapwesto. 3-4 yung nakuha ko yung swimsuit na ako yung nanalo. Naryang hinirang pa
pa siyang Bikini Babe 2023 ng Sorsogon City. Napapatunayan ko na ay kaya ko pala talaga. At hindi lang siya beauty ha, may brains din. Consistent honor student at scholar pa. Ngunit ang pinagpapasalamat ni Patricia, maswerte raw siya at napapalibutan siya ng mga taong nakikita ang kanyang halaga. Lahat ng mapagkakakitaan na alam niya nga makakatulong sa kanya at sa amin, talagang ginagawa niya. Kaya I'm so proud sa anak ko. Pero niyakap man niya ang kanyang balat, baka raw maging balakid ito sa totoo niyang pangarap, ang maging flight attendant. Dahil sa balat ko, hindi ko siya ma-pursue. Parang kasi nung based lang sa knowledge ko, parang hindi pwede yung may visible na birthmarks, even though ngayon may confidence na ako na humarap. Gusto ko kasi pong makita yung sarili ko na walang ganito. Para malaman kung posible pa nga bang matanggal ang balat ni Patricia, nitong Biyernes, sinamahan siya ng aming team sa isang dermatologist. Ang birthmark, it can be congenital. Yung sa case ni Patricia, meron namang pag-asa talaga na mag-improve. I would suggest is laser. Estimate would be maybe 10 to 20 na laser sessions. 50,000 per session, that would be roughly around 1 million. Sabihin na natin, nasa 50 to 70% aesthetically pleasing lang siya. Actually, mahirap yung kaso ni Patricia. Yung location, nasa noo. May hope na mawawala siya. Yung, kahit hindi naman siguro matanggal ng buo, at least mag-improve lang ng konti. Mahal nga lang. So, kailangan talaga nating mag-ipon. Lahat tayo may kanya-kanyang balat at bubog sa buhay. Mga sugat, takot o kahinaan. Pero kapag matutunan natin itong tanggapin, doon tayo magiging tunay na maganda. Hindi lang sa paningin ng iba, kundi higit sa lahat, sa paningin natin, sa ating sarili. Mas naging stronger ako ngayon. Mas naging confident dahil dun sa mga past bad experiences ko sa life. Tanggap ko naman po ngayon talaga na ganito. Hindi pa din po kakulangan yun para mabuo ako as a person. Patuloy ang investigasyon sa mga di umano maanumalyang proyekto ng gobyerno. Sa linggong ito, inalam po namin kung paanong kinurakot ang ilang flood control projects. Meron din po kaming mga tinutukang proyekto sa Visayas at Mindanao. Mainit pa rin pinag-usapan ng sambayanan ngayong linggo ang mga kinurakot di umano na flood control project sa Pilipinas. Hindi lang bilyones, kundi trilyones ang ibinulsa daw ng mga tiwali. 8 to 10% para sa mga opisyal ng DPWH. May extrang 2 to 3% pa na parte ang District Engineering Office. Meron pa ngayon tinatawag na parking fee na aabot sa 5 to 6% ng pondo na ibinibigay sa politikong may kontrol sa distrito kung saan itatayo ang proyekto. Limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. If you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Maging mismong mga residente, kanya-kanya ng imbestiga sa mga flood control project sa kani-kanilang mga lugar. Sa Kamiling Tarlac, nakuna ng isang residente ang ginagawang pagkumpuni ng mga tauhan ng DPWH sa mga crack at butas sa dike ng Kamiling River. Pero ang katakataka rito, ang mga sira tila tinapalan lang daw. Yung mga crack po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yan yung mga po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Inimbestigahan din namin kung paano ba kinukupit ang flood control projects. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang madalas daw na kinukupit ang ship piles o ang bakal na nagsisilbing pundasyon o pampatibay sana ng istruktura sa mga pangontra sa baha. Ayon sa aming source, sa sheet piles o bakal pa lang, pwede nang kumita ang mga kurakot ng halos 50% bilang tongpats nila o kupit
150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Sa mga magkakasunod na bagyo nitong Hulyo at Agosto na sinabayan pa ng habagat, marami sa mga bumigay na flood control projects yung mga tinatawag nilang slope protection. Kaya kung may dapat pagtuunan ng investigasyon ngayon ay kung tama ba yung pagkakagawa. Nito lang Martes, nagtungo kami sa Candating, bayan ng Arayat sa Pampanga na isa sa mga binanggit ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech na di umano maanumalyang flood control project. 4 years now, the riverbank mitigation project in Candating, Arayat, has been the face of a failed flood control project. Tuwing umuulan, panay ang aray ng mga taga-Arayat. Kasama ho natin dito si Engineer Juan Paulo Bersamina para mabigyan niya ho tayo ng medyo expert opinion tungkol po dito sa makikita nating gumuhong dike. Nasa pampang ng Pampanga River, ang barangay Candating, umaapaw raw ang ilog kapag malakas ang ulan. Kaya bilang solusyon sana, nagpatayo rito ng flood control project na nagkakahalaga ng 254 million pesos. Ang kontratista, ang Edmari Construction and Trading, pagmamay-ari ni Edgar Sagum, kamag-anak ng congressman ng 4th District ng Pampanga na si Ana Sagum. 4 na taon na mula nung ito'y ginawa. Nasira na rin daw ito noon lamang nakaraang taon. At ngayong taon, nasira ulit. Talagang mga tao nagsisigawan na. Hindi mo naman sila masisi, sir. Buhay nila at ang bahay nilang mawawasa. Kamusta ho dito sa inyong barangay? Pag po tumatas yung tubig, medyo may takot. Baka po kasi biglang gumuhon. Ang mga sheet pile o mga bakal nagsitumbahan. Ito yung mga bakal na ibinabaon para mas maging matibay ho yung structure. Tama po, engineer? It will prevent yung lateral pressure from the soil na mag-topple over sa ilog. Kung wala ito, ano ho mangyayari? The river flow, kakainin niya itong box natin. Yung kukut-kutin ng tubig, yung dike. Because nakalin na siya pag ano, ibig sabihin nagkaroon ng failure. It's either because of the soil, pag saturated kasi ang lupa, mas magiging mabigat, mas malaking lateral pressure niya. Kaya rin siya nag-lean because hindi rin maganda yung embedment. Because maybe if masyado siyang mababaw, may tendency talagang gumano siya. That's why the rule of thumb is 1.5 times. Okay. May enough support. Okay. From the bottom. Yung pressure was water. Combination, water and soil. Rocks. Yes. It's the two major possible causes of this failure. Nire-repair ngayon ang riverbank protection. Kapansin-pansin lang na ang itaas na bahagi ng mga bakal pinutol. Pagkatapos, i-welding. Itong pagkaka-welding ho ba ito? Tama ho ba ito? In my standards, hindi siya maganda because unang-una, nakalin na. Then bakit mo pa hihinangin vertically? Structurally, hindi siya stable kasi irregular na yung geometry niya, mas tendency siyang mag-fail in the future. Gusto lang ho namin tanungin kung bakit po may hinang, may welding. Ano po kasi yan, ma'am? Nakaligala yan para po maganda daw pina-repair nung public work. Tinayo namin, may plate pa po yan para matibay. Ano to, hindi ho papalitan yung sheet piles na bumigay? Re-repair na lang, ganun ho yan? Yun po dosan. Pinuntahan ng aming team ang opisina ng Pampanga District First Engineering para kunin ang kanilang panig. Pero nasa seminar daw ang mga opisyal. Pinuntahan din namin ang nakarehistrong address ng Edmari Construction and Trading sa San Luis, Pampanga. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sana po sa mga kinaukulan, bigyan po nila ng pansin itong inumpisahan po ninyo. Dapat tanungin na mabuti. Sayang po kasi ang pera natin Isa pa sa mga di umano maanumalyang flood control project na inireklamo sa aming programa, ang diking ito sa bayan ng Bamban sa Tarlac na ang halaga pumalo ng 47 million pesos. Ang ilog na dumadaloy sa bahaging ito ng Bamban, ang Parwa River, galing sa paanan ng Mount Pinatubo. Tuwing masama ang panahon, hindi lang tubig ang rumaragas rito, pati na lahar.
Kaya para maiwasan sana ang pagguho ng lupa sa gilid ng ilog na kinatatayuan pa man din ng mga kabahayan, pinatayuan ito ng dike. Pero nito lang nakaraang taon, ang malaking parte ng dike gumuho. Engineer, ano naman yung nakita nyo dito sa flood control project dito sa Bamban? Una, it turns out concrete lining lang siya kasi walang bakal. May design standard naman talaga sa DPWH for that kind of dike. Earth dike siya, tapos concrete lining. However, yung longevity, hindi ganun guaranteed. Bakit nga ba? Ang dami hong ganyan eh. Yung mga nakita po ni Presidente mismo sa Bulacan, bakit walang bakal? Parang palitada lang yun, di ba? I cannot say explicitly kung tama because baka kasi yun talaga yung nasa drawing, sinunod lang nila. Meron naman talagang standard na walang bakal. Sa engineering po kasi meron tayong cost-benefit analysis. Minsan, allowed na walang bakal because mas mura. Ang alam ko lang na hindi nilalagyan ng bakal siguro, flooring. Yung nando sa sahig. Sahig. Eh ito, obviously, gilid ng ilog. So parang ang hirap naman isipin, hindi nila nilagyan ng bakal, pinalitadahan lang po nila yung gilid ng ilog. Pag ganyan yung design at kinonstruct, don't expect longevity. Na hindi magtatagal. Dagdag pa ni Engineer Bersamina, kailangan daw sanang mas matibay ang dike na inilagay dito, lalo't ang tubig sa ilog may kasamang lahar. Ang lahar kasi, mabigat yun. Mabigat. Tapos, yung velocity ng bulusok niya, lalo niyang kakainin yung ilalim. So, most likely, baka yun yung naging failure ng sheet pile. Na-assess nyo rin ho kaya yung kung matibay ba yung sheet pile kaya ho na nilagay? We cannot say that right now kasi kailangan talaga makita talagang close. Hindi ho kaya yan dapat na i-input nila when they design itong flood control projects? Ideally po talaga. Dapat po, kinukonsider din yun. Even yung lapad ng river, in consideration of the deposit of lahar. So dapat na-strengthen to, hindi ho ganyan-ganyan lang. Dapat. Katapos nilang inaabot sa amin, nagagawa sila, wala na ho kaming alam doon na kung anong gagawin nila doon sa flood control na yan. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa Tarlac 2nd Engineering District. Abala raw ang kanilang district engineer, pero nagbigay sila ng pahayag. The DPWH Tarlac 2nd District Engineering Office reiterates that all undertakings strictly adhere to design standards, specifications, and quality control. Sa barangay Kulatingan sa bayan ng Concepcion sa Tarlac, merong itinayong dike bago pa raw magkapandemya. Yun nga lang, bitin. Tagal na rin po yun. Nung natapos yun, siguro mga 7 years. Hanggang doon lang sa pinakadulo na. Tapos hanggang doon po sa may Chico River, wala na po yun. Kaya nagbayanihan na lang ang mga residente para dugtungan ito. Tinambakan nila ang dike ng lupa. Pero dahil lupa lang ang kanilang ipinantamba, nung dumating ang bagyong Krising, nangyari ang kanilang tinatatakutan. Dahil masyadong malakas yung tubig, umapo po yung control. Ang pinakaapektado, mga magsasakang nasisimula pa lang noong magtanim. Ang palayan ng 74 anyos na si Tatay Rolando natabunan ng buhangin. Kaya mga 40 na buhangin sa taas. Kasi hindi ako makapagsarin kasi mataas yung buhangin. Hindi tutubo yung palay. Pinoproblema niya ngayon kung paano niya mababayaran ang inutang niyang 60,000 pesos na puhunan. Wala kang makanit, hindi na may-work. Ngayon, inisip ko kung sana po ang bayad. Kasi talaga yung magsasaka, mahirap. Sa General Santos City sa Mindanao, may idinulog din sa aming programa na palpak daw na proyekto ng gobyerno, ang Mabuhay Underpass sa National Highway. Para sana mabawasan ang lumalalang traffic sa syudad ng General Santos o Gensan, taong 2022, sinimulan daw itayo ang Mabuhay Underpass. At ang inilaang pondo para rito, 659 million pesos. Makalipas ang 4 na taon, hindi pa rin ito tapos. At sa halip daw na pagaanin nito ang traffic sa lungsod, lalo pang lumala. Mahirap talaga dahil perwisyo sa trabaho. Ano, halos di nila mahuman. Dugay na kayo na. Imo naman ang swimming pool tunnel. The project was abandoned by the contractor and the DPWH.
problema, yung sa groundwater. Kasi parang na-hit yung water table. So hindi nila makontrol yung flow ng water. I don't know kung na-overlook nila during sa planning stage yung water. Ang kontraktor, ang Vicente T. Lau Construction Corporation na nakabase sa Davao City. At ang sponsor ng proyektong ito, si Congresswoman Sherlyn Banyas. I've been meeting with DPWH para malaman natin, because I really wanted to get to the bottom of things. What went wrong? Ano ba talaga yung nangyari? Yung pera ba nagagamit sa tama? Unfortunately, natulog ng sobrang 1 taon. I don't know, kasi I wasn't there. Hindi na ako public official that time. Pero, tiningnan ko naman sa budget, ang original proposal is 650 million. Ang nakita ko, umabot na ng 850. Saan napunta ang difference na more than 100 million actually? I'm so confused. Hindi yun matapos sa 1 taon. Kasi dependent tayo sa budget. Merong budget na 256, tigi-tigi yun hanggang 2025. Ang target yan, dapat matapos yan by the first quarter of 2026. Wala namang ma-involve na corruption doon kasi ganoon man talaga yung project, hindi naman ma-perfect natin. Sinubukan naming kunin ang panig ng kontraktor pero hindi sila nagpaunlak. Hiningan namin ng opinyon ang 2 dating mataas na mga opisyal ng gobyerno at ngayon madalas ding magbigay ng mga pahayag online. Si dating Finance Undersecretary at Professor Shelo Magno at dating Commissioner ng COA na si Heidi Mendoza. Ano masasabi niyo dito sa ginagawang investigasyon sa mga kinurakot na proyekto ng gobyerno? Very interesting kasi natutok uli yung atensyon ng mga taong bayan dito sa mga matinding usapin ng korupsyon kahit alam naman natin nangyayari na talaga to at matagal nang nangyayari to, no? But it also sets an expectation sa Pangulo na may gagawin siya dito. Very strategic, very good PR yung isumbong mo sa Pangulo. But at the same time, ang sasabi ko nga, hindi ako umaasa na may mangyayari dito hanggat walang systematic at policy approach dito sa problema natin. Ako, ang pagtingin ko dito, napakalawak ng usapan at parang nagtataka ka, anong bago? Nakita na natin ito in the past, ano? Ang tanong ko, ano bang gusto dito? Magpakulong para may managot? Parang hindi ako makapaniwala na may makukulong. Nagsimula ito sa mga maliliit na forms ng katiwalian na hindi natin pinapansin, na hindi natin inaalam. Kasi lulubog na tayo sa baha. Kaya ngayon, naging very active na yung mga tao magbantay. Pero nakapanlulumo po yung mga naririnig nating bilyones, trilyones, flood control projects, pero binaha pa rin po tayo. Bakit nagkaganon? Ang laking pera ginagastos ng gobyerno. Pero palpak naman, wala namang umubra. Anong tingin niyo ho doon? Usually ito may mga embedded items. Mahirap makita. Kaya favorite siya ng mga kontraktor. Madaling magtago ng kalokohan, ano? Mas malaking kurakot sa flood control projects. Talagang million kagad or billion, ano? When you do the design, huwag kang mag-design na simple lang. Kailangan yung bongga-bongga design para mas malaki yung cost, di ba? Pagdating sa execution, titipirin mo. Hindi mo gagawin yung as design, di ba? Pero hindi ko iniisip na gagawin nila ghost project kasi napakalaki nito para hindi makita di ba? Usually kasi Jessica, ang ghost project, mga ano yan, yung mga easily na nadidispose na item. Remember yung walis tingting, di ba? Narinig mo yan, yung mga audit namin na walis tingting. Fertilizer. Oo, kasi madaling ma-consume, ma-dispose, no? Pero ito flood control. Tapos ghost project. Ang ibig sabihin, ganyang katindi kakapal yung mukha ng mga nag-ano dito, di ba? Composition of the House members. Komplikado ang prosesong pinagdadaanan ng national budget. Mabusisi ang mga detalye. Una, ang mga local government unit magre-rekomenda sa DPWH kung anong mga proyekto ang kailangan sa kanilang mga lugar. Pag-aaralan ng DPWH at kung aprobado, isasama ng departamento sa proposed budget sa susunod na taon. Para naman maaprubahan ito, dadaan sa deliberation kung saan pwede itong baguhin ng mga mambabatas. At sa puntong ito raw, ayon kina Professor Magno at Commissioner Mendoza, nagsisimula ang anomalya o ang hocus-pocus. Professor Magno, you served in the Finance Department. Ang alam ko po sa birokrasya, napaka-tedious niya, ang daming rikititos. Pero paano po
nakakalabas yung mga bilyones o trilyones at napupunta lang sa kurakot. Ang naging tradition ay yung bicameral members can change. Pwede lang baguhin yung lahat ng content ng draft bill. Dito na nga natapyasan yung education, nawala ng budget yung PhilHealth, nagkaroon ng 200 billion plus allocation. Ang DPWH, dumoble ang budget ng House of Representatives. Nagdagdag ng billion na budget ang Senado. Tapos dahil napakakapal ng dokumento na yan, wala namang summary na pwedeng i-review ng mga senators at congressmen. So, pirma lang ng pirma. Ba't kaya nila ginawa yun? Kasi greedy sila. Yung pagiging gahaman ay walang hanggan. In-exercise No nila ng point gusto. of satiation. In-abuse yung power of the purse, di ba? Yeah. Lokohan nga yung nangyayari kasi dapat may minutes ng meeting para alam mo sinong congressman o senador ang nagpa-insert, ang nag-decide doblehin ang budget ng Kongreso. Taong 2013 sa kasagsagan ng pork barrel scam dahil sa pagkakabuking sa mga ginawang anomalya ni Janet Napoles, idineklara ng Korte Suprema na wala ng pork barrel dapat ang mga mambabatas. Bagay na hindi natupad o nangyari dahil sa kasalukuyan, sa totoo lang daw, meron pa ring pork barrel ang mga kongresista at ang mga senador. Ang intindi ko po sa sinabi nyo, Professor Magno, parang this is supposed to be the budget for priority projects, pero inuna nila yung sarili nilang mga interes. Yes. Yung mga proyekto that will gain for them more patronage. Yes. Puro EPAL projects kasi hindi sila maboboto kung hindi sila magiging EPAL, hindi nakita yung pangalan nila sa mga multiple purpose building na to. So, kailangan nating tandaan bilang mga mamamayan na kung legislators yan, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. So, kapag nakita niyo yung pagmumukha niyan, picturean niyo dahil illegal yung ginagawa niya kapag nag-post siya ng mukha niya sa project. At ang pinag-uusapan natin, flood control pa lang. Wala pa tayo doon sa ibang projects. Yeah. Diba? Wala pa tayo doon sa farm-to-market roads. Yes. Nakadalasan nagiging farm-to-cockpit roads. Diba? Oo, mga health So, wala Nauna pa pa tayo gumawa doon, ng mga cockpit. health centers. Oo. Diba? Tsaka yung mga asfalto tsaka mga semento na Exactly. natutunaw. Paulit-ulit. Kung ang ibang lugar sagana sa grasya mula sa gobyerno sa pamagitan ng mga proyekto, ang Tayasan Negros Oriental tila hindi raw nabiyayaan. Sa video, makikita ang dalawang lalaki na tumatawid ng ilog, bit-bit ang kawayan na tinalian ng tela para gawing duyan. Pasyente na to, gudi kalabang karon. Lulan ang isang pasyenteng kailangang isugod sa ospital. Sakay po na, ihalo po na siya. Oh. Nung ligtas silang nakatawid ng ilog, ang pasyente isinakay hindi sa ambulansya, kundi sa motorsiklo. Kwento ni Jerry, pinagtulungan daw nilang itawid sa ilog ang kamag-anak niyang si Araceli na nooy naninikip ang dibdib. Gidala namin sa ospital kay grabe, dili man sa mukaon. Amo ang gusto nga mabuhi pa ba. Hindi nga lang daw naging madali ang kanilang kalbaryo sa ilog. Nasira kasi ang kanilang tulay nung humagupit ang bagyong Odette taong 2021. At mula noon, pahirapan na ang pagtawid sa rumaragasang ilog. Delikado kayo kay maanod ka, di patay po ka. Kay emergency kayo, di gwanta naman, bisag delikado kayong alagyan. Pero maba, ginlapawan, di kami nag-agi. Nagpapasalamat pa rin sila na nakarating si Araceli sa ospital at ngayon, nagpapagaling na. Yung tulay na ginawa, sir, maliit lang, sir. Parang hindi tulay, parang spillway lang, sir. Kunting baha lang, sir, hindi na mapakinabangan, sir. The OCD went here to inspect the damaged bridge. Pina-forward nila sa DPWH for program of work and for funding. Palagi ako nag-remind sa kanila na kumusta na yung request for the construction of a new bridge here in sa Barangay Bago. Sinasabi nila na for funding daw. Ang panawagan na ako, maayaw na ng tulay, parang maayaw pag-agi. Pasyente na to, gudi kalabang karon. Bunsod ng mga naglalabasan ngayong kinorakot di umano na mga proyekto, nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno.
Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready. Pati pang Pangulo. Sa palagay niyo po sincere yung ating mga legislator sa pag-imbestiga dito sa mga kurakot projects when theoretically they could be involved? Ako hindi. You know why? Kasi pinag-uugatan nga nito yung 2025 budget. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the APRO chair? That was Zaldico. And Zaldico's company is in the top 15. Ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila. Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt, kasi ang tindi ng conflict of interest eh. So, ayun, inaaliw na naman yung taong bayan, but I don't think magkakaroon ng anything concrete na kakalabasan itong inisyatibo ng House mag-investigate. Merong mga contractors sa tumakbo under party list. May listahan ka na, Professor Magno? Yes, tinitingnan ko yung mga profile ng party list. Inisa-isa ko sino yung mga nanalo. Meron doon anak ng contractor mismo. Magkakaroon lang ng bunga yan kung magkakademandahan sa korte. At may ebidensya. Tama po ba? Kasi itong ginagawa ng Kongreso at House, hindi naman siya within the formal ng isang formal investigation. Ang fraud audit natin bago ma-release 3 taon. Tapos papasok sa ombudsman. Magfa-fact-finding bago makapag another 1 year or 2 years. Saka pa lang dadalhin sa sandigan kung may recommendation. Remember, Jessica, yung final kong case nung sa Cotabato, buntis pa ako nung nag-audit. Nung lumabas yung kaso, yung pinakang final decision, 18 years old na ang anak ko. So, kung titingnan natin ito, by the time na mag-audit ang COA, to the time na mapunta sa ombudsman, to the time na magkaroon ng hearing, baka 2 presidente na ang meron tayo. Hindi ka pa panipaniwala kung yung presidente mag-iimbestiga eh. Paano kung mga kamag-anak niya i-report sa kanya? Iimbestigahan ba't niya talaga yon? Congress investigating itself, medyo patawa, no? Kaya importante yung independent body. Kung walang policy at institutional change, hindi talaga kapanipaniwala na may pagbabagong mangyayari. Expect na lang natin next year, pag nagbaha uli, same conversation. Samantala, ang DPWH humihingi ng 881 billion pesos na budget nito para sa taong 2026. Mas mababa kumpara sa budget nito ngayong taon na mahigit 1 trillion pesos. Gawin nating public yung lahat ng information sa PhilJeps. Yung PhilJeps, yung procurement website ng gobyerno. Anything above 500,000 nandun. And it gives you the information ng lahat ng contractor, ano yung mga projects nila, history, contract amount, financial capability, sino yung may-ari ng mga kumpanya na yan. Pwede naman nating idugtong sa DPWH naman, pero meron ka rin na parang summary. Ito yung mga flood control projects namin. Ito yung bagong approve, itong amount, ito yung di ba? Anong status niya? Para hindi naman makapagsabi yung secretary na hindi ko naman ito mamamonitor lahat kasi hindi ko pwedeng puntahan lahat. Hindi ka naman namin pinapupunta eh. I-monitor mo lang yung inventory ng project mo, di ba? Transparency. Exactly. Correct. Dapat pakialaman natin. Dapat pakialaman natin. Same question I asked Mayor Magalong. May pag-asa ba tayo in the fight against kurakot or corruption? Dapat laging may pag-asa dahil patuloy din naman mangongolekta ng tax natin yung gobyerno. So habang kinukolektahan tayo ng tax ng gobyerno, hindi tayo dapat mag-give up sa pag-demand ng accountability. May choice ba tayo magsabing wala ng pag-asa? Hindi naman yan pwedeng sukuan. The very fact na pinag-uusapan natin yan, the very fact na maraming gustong makisangkot, ang ibig sabihin, may pag-asa. Kasi the very fact na we still hope na yung mga anak natin ay magkakaroon ng hanap buhay na maayos dito sa sariling bansa at hindi kailangan mag-abroad, may maayos na eskwelahan, may maayos na health center, then that means hindi natin pwedeng i-give up yung pag-asa, di ba? Paalala lang po, ang perang nilulustay o ibinubulsa ng mga kurakot, pera natin galing sa mga ibinabayad nating buwis. Kaya karapatan nating magbantay at maningil. Ilang dekada nang nagkakandakubak sa pagsasaka ang mag-asawang ito sa Cebu at ang 8 nilang mga anak na pagtapos nila mga professional na.
Sa malawak na kabukirang ito sa San Remigio sa Cebu, may mag-asawang nagtanim ng pangarap. Nga akong mga anak, dili ko gusto nga mapareho sa amo nga kalisod. Kay akong nakita, luoy jud kaayo. At makalipas ang dekadang pagtsatsaga, ito'y nagbunga. 2 pulis, teacher, architect, technician, OFW sa Canada, at seaman. Nagpapasalamat talaga ako sa mama at papa ko kasi grabe yung sakripisyo nila. Kahit mahirap abutin yung mga pangarap namin, sinuportaan pa rin po nila kami. Sa panahong ipinagmamalaki ng ilan ang luho at yaman na questionable pala ang pinanggalingan, tunghayan ang kwento ng mag-asawang ito na patunay na marami pa rin tayong mga kababayan na kaya pa rin magtagumpay ng marangal. Iika-ika na ngayon sa paglalakad ang 66 anyos na si Tatay Josing. Halos buong buhay niya uminog sa bukid. Bigat bata pa ko, nagbaso ko ang sinda. Wala may lang trabaho, kaya hirap kayong taong magginikanan. Ganito rin daw ang naging karanasan ni Nanay Eva na ngayon 64 anyos na. Siyam kami kabuok. Ako ang pinaka magulang sa tanan. Unsay trabaho sa among papa, tabang yun mi magkahawi. Antod, nakatapos ako ng grade 6. Sakit mo, balikan. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral sina Tatay Josing at Nanay Eva. Mauwa man tayo, mag-istag tao niya, otay grado, otay kabahos, di ba English. Tagalog, wapot Tagalog, masaya. Gikang grade 1 pa lang, ma'am. Di wa dyan ko kataak og first, second. Ganahan dyan ko, ma'am. Sultin ako, ma'am, makatapos lang ko ng magmaestra lang ko. Kung wala mang trabaho akong mama, ako na lang ni trabaho, abag sa akong papa. Pag na ako'y trabahanin ko, ma'am, mag-night school lang ko. Di po ko niya tugtan. Kaya ang pangarap ni Nanay Eva na maging teacher, isinantabi niya. Pero di siya kay bawat mama unsa akong gibuhat. Diyagog ko magpaibaw ka na sakitan ng pad akong mama. Nung bumuo ng sariling pamilya, ipinangako ni na tatay at nanay sa isa't isa na gaano man kahirap, pilit nilang igagapang ang pag-aaral ng kanilang 8 mga anak. Buntag, nagtrabaho ko sa Masyawan. Kahapon, manahi ko na tailoring. Kauna, pag nagtrabaho ko, magbuhi ko na sa baboy, pag nakikita. Magpa-eskwela ko anak, aron bawi-bawian mo ko ba kalisod. Mga gimig sakto. Bati man ang makakwarta ta atong linimbungan. Kaliwat kanan man ang kanilang mga naging utang, pinilit nilang pagtapusin muna ng high school ang lahat ng kanilang mga anak. Sana nawala na mo, nahawrat naghalin among baka, kabaw, hasta among paninda. Bahalag wala na ko'y paninda, nga makahuman sila. Ang magkakapatid, nag-shifting sa pag-aaral sa kolehiyo, salit-salitan. Ang pangalawang bata, gipauna na mo eskwela. Then ang panganay, pagka sunod tuig na, kaning ikatulo na mong anak, ni-stop gini siyang mga 3 ka tuig ng contraction isa, nag-ipon-ipon po din taon. Na ang gusto niya kay architect. Grateful po ako Kaya minabuti ko talaga na makapagtapos para din yung mga kapatid ko may kinabukasan din kasi sila. Yung pag-tuition namin, binayad. Puro utang pang allowance namin, pagbili ng libro. Nag-janitor ako habang nag-school kasi yung trabaho ko, umaga, pag sa gabi naman, doon na ako nag-aaral. Kahit mahirap abutin yung mga pangarap namin, sinuportaan pa rin po nila kami. Kaya sabi ni Mama, tulong-tulong tayo, walang iwanan. At dahil marami pa ring gastusin sa kolehiyo, mas lalo pang hinigpitan ng mag-asawa ang kanilang sinturon. Habang nag-aaral ang kanilang mga anak, ang araw-araw daw nilang kinain. Ito'y gamuti, isaksak, kamuting kahoy. Para nga, mudagan-dagan ang bugas, di mahurot og dali. Halos naabot og mga 3 katuig. Bisan, pobre mi. Ya.
Magtinarong yun ko, no, katong gastuson, basi magbuhat na lang ko ng dautan. Tinarong yun mi. Hanggang sa lahat ng kanilang mga sakripisyo, nagbunga. Ang panganay nilang anak na si Jovelita, isa na ngayong registered nurse, habang sina George at Rex, mga pulis. Architect naman ang pangatlong anak na si Jimbo, si Diosdado Jr., technician, seaman si Ray, habang OFW sa Canada, si Irene, at ang bunso na si Christine, isinakatuparan ang pangarap ng kanilang ina na maging guro. Uban lagi sa among mga silingan. Yun sa ko na eskwela walo nga nakahuman. Nagtrabaho sa insakto, nangita rag kwartang insakto. Happy ra gyud ko. Halag na yung mga sakit nga ng agi. Nakahuman sila, nga makabuhit na sila pamilya nga wa gyud mapareha sa akong kaagi. Hindi man daw sila mayaman, pero ito ang pinaka-iniingatan nilang yaman, ang graduation pictures ng 8 nilang mga anak. Sobrang yung proud, ma'am. Kagi ampo sa gidna na ako, o gipangayot gidna na ako sa gidnong o. Lord, ama, naging ko Senyor San Vicente, itatag yun akong mga anak din, dapita sa imong libro, itali gud nga. Silang tanan yun, makahuman gud sila. Gayunman, may pangarap pa si Nanay Eva na hindi niya makalimutan. Sige lang kung damgo nga nag-eskwela ko. Ang nasa gud akong manahon na gusto pa gud kong eskwela. Pero mahina nang utok na ako. Dahil madalas abala sa sarili nilang mga pamilya at trabaho, bibihira na sila'y makumpleto. Pero sa araw na ito, ang magkakapatid muling magkikita-kita para sorpresahin ang kanilang mga magulang. Sila naman ang nagsabit ng medalya kina tatay at nanay. Uy! Uy! Wala na naman eh. May sus ko. Yaman ako mga anak ko eh. Uy! Thank you kayo. Thank you kayo mga anak. Thank you kayo mga anak. Nakita na ako nga nag-uniform mo sa inyo mga kurso. Thank you. I'm happy for you all. Salamat kayo, nagtaro mo pag-eskwela. Kaya natuman ng mga pangandoy. Kami siya, dili na problema ang kauman na mo. At hindi nagtatapos dyan ang sorpresa. Si Nanay Eva kasi binigyan ng scholarship para sa wakas maipagpatuloy ang naudlot niyang pangarap na makapagtapos. Nagdala ko og enrollment form. Wow! Kung gusto kang mag-eskwela, i-enroll ka sa ALS. Sa ALS, walay gipili nga edad. So, bisan pa og tigulang na, unya, ganahan pa kang ipadayon ng imong mga pangandoy. So, ang ALS anda mo hatag sa imuha. Okay. Magpa-enroll na ko. Yay! Mura, na-automatic man ang akong gusto. Ma, imo maminggi paskwela karon kami na po imo paskwela nimo. Thank you. Salamat kayo mga anak. Ikaw pa. Ay hayop tayong bagalmon. Ni minsan di sinabi ng parents namin na tumigil na kayo, di na natin kaya. Pinaninindigan pa rin nila yung pangarap na gusto naming abutin. Ito na kami ngayon eh. Professional na kami kaya gusto naming masuklian, gusto naming maranasan din nila yung maganang buhay. Hindi sila nag-flex o nagyabang ng kanilang mga luho at pamumuhay. Ipinanganak na walang minana o yung tinatawag na generational wealth. Pero ang kanilang ipinakita, pawis sa noo, bit-bit na sakripisyo at pangarap para sa kanilang mga anak. Sa dulo, hindi kayamanan ang sukatan ng tagumpay. Kundi ang kakayahang itawid ang pamilya sa kabila ng lahat at magtagumpay ng tapat at patas. Simpleng kubok kung tignan
Tignan, sa Negros, meron palang bunker o underground shelter. Ano kaya ang nasa loob nito? Sa bayan ng Escalante, Negros Occidental, nakatindig ang kubong ito na kamakailan lang sinalakay ng mga pulis. Hindi makamanambog ka muna, kubos, sekretary ka At sa ilalim ng kubo, may nadiskubring hukay na tila ginawa raw lungga. Parang unfinished pa yung tunnel. Ano ang lihim na nakatago sa di umano bunker? Ang hukay may lawak na 5 metro kwadrado. Nasa 15 feet naman ang lalim nito. Hindi na basta-basta yung hukay. Parang taguan na. Ang tinderang si Rosalinda naniniwalang bunker o taguan ito at kilalang kilala raw niya kung sino ang di umano gumawa ng hukay na ito at dito rin nagtatago. Walang iba kundi ang lalaking nanloko raw sa kanya, si J.R. Escares. Si J.R. dating empleyado sa munisipyo at kilala rin daw na manghihilot. Isang araw, nagtayo raw ito ng samahan, ang Alpha RL Omega World Peace Community Development Marshall Program, kung saan sumanib si Rosalinda matapos siyang mahikayat ni JR kapalit daw ng mga pangako. Pag makakuha ka ng touring certificate, yung bahay mo na nakatayo na, yung lupa, sa'yo na yan. Ang lahat ng pangakong ito, makukuha lang daw niya kung kukuha siya ng special ID sa halagang 50 pesos lang. Sa grupo, nakilala rin ni Rosalinda ang isang matandang lalaki. Sabi ni GR, King Tiburcio Taliano Tadjan Marcos. Founder at chairman daw ng Alpha Omega. At hindi lang daw nagkataon na kaapelyido nito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Tiburcio raw kasi di umano kapatid ng Pangulo sa ama. Si Tiburcio daw, anak ni Ferdinand Marcos sa unang wife sa Spain. Yung naasawa niya, anak ni Queen Elizabeth, si Animisia Taliano. Siya rin daw ang nagmamay-ari ng Pilipinas. Yung mga lupa daw sa buong Pilipinas, binayaran sa mga Talyano ng $20 million sa 1949. Si Tiburcio daw, yan ang sole signatory sa Central Bank. Mag-imprinta daw ng pira na pangbigay sa amin. Dahil sa nakasisilaw daw na mga ipinangako ni JR, si Rosalinda umanib sa Alpha Omega. Nag-stop ako sa business ko ang tagalista sa mga member. Tsaka marami rin akong nakuha ng member dire sa Escalante. Almost mga 1,000 ang nakuha ko. At isa naman sa mga nakumbinsi niyang sumali, ang tindera ring si Dina. Maliban sa bahay, lupa at mga sasakyan, pinangakuan din daw siya ng trabaho. Doon na daw kami sa Manila, upo sa Malacanang. May naniwala naman po kami lahat. May mga dokumensya po na pinapakita sa amin. Para masulit at makuha niya raw ang lahat ng mga benepisyo, si Dina hindi lang daw 50 pesos ang binayaran. Pinalabas siya na certificate na Torrens title po. Kung sino naman gustong kumuha doon kasi may 250 square meter na lupa, bigay sa'yo. Nagbayad din ng 250 po. Commissioning na certificate sa EPRALO, 200 pesos. So maraming nagkuha po kasi ang nakasulat doon, libre sumakay ng eroplano, libre magsakay ng barko, libre sa bus. Tapos, kung lalabas ka ng ibang bansa, hindi na po kailangan ng visa. Dumami na yung tagpa-member, sabi niya gawin na lang ng 100 every member. Dumami na rin yung koleksyon. Pero ang ipinagtaka raw ni Dina, ang mga nalikom nilang pera, ipinadala raw nila kay Tiburcio. Mamigay nga ng pera, tapos kita pa ang magpadala doon. Kaya sabi niya, wag ka na maraming daldal sis, padala na doon kasi kailangan natin majesty ng pera. Nakapadala din po ako ng 50,000. Isa rin sa mga na-recruit sa Alpha Omega, si Lilibeth na hinatak din sa samahan halos lahat daw ng kanyang mga kamag-anak. Yung kapatid ko, mga anak ko, mother-in-law ko, sister-in-law. Kasi ang sabi niya sa amin, mas malaki yung babalik sa amin daw. Promise ng promise, itong buwan na ito may pera na tayo. Wala naman.
Kaya kinompronta na nila si JR. Pinagalitan po kami. Sinabi niya, kayo ang sisira sa organisasyon natin. Papatay ko kayo. Sinabi niya, nagnakaw po kami ng 125,000. Sabi ko, ako pa nga bibili ng damit niya, bibili ng pagkaon niya, magbigay ng pera sa kanya. Ako pa ang magnakaw. Pinablatter namin po siya. Si Rosalinda naman, agad humingi ng tulong sa abogado. Sabi ko, attorney, pwede ba wag lang ako isali? Isa rin akong biktima na pinangakuan na hindi nakatanggap. Nag-order po na i-arrest ito pong suspect dahil po sa 6 counts na syndicated estafa under Article 315 of the Revised Penal Code. At nito ngang August 13, nagtungo ang mga otoridad sa kubo na itinuturong pinaglulunggaan ni JR. Pagdating nila doon, yung suspect is allegedly nagtago. Sinerch nila yung area. At doon nila nadiskubre na sa loob ng kubo may hukay. Hindi pa kumpirmado pero allegedly po, sinabi ng suspect doon siya magtatago. Pero nung mga oras na yon, wala si JR hanggang naispatan ito sa tubuhan. Allegedly, nagpaputok itong suspect ng baril at doon din siya nahuli. Ano kaya ang mga ilalahad ni JR sa kanyang grupo? Bunker o taguan nga ba niya ang hukay sa ilalim ng kubo? Ang mga pera, ma'am, nasa kanya, ma'am. Baka doon niya, ma'am, nilagay. At ang mga hinahanap na perang kinuha ni JR sa kanyang mga miyembro, sa bunker nga ba niya itinago? Babain na natin ang mismong bunker ng sinasabing mambubudol ng Negros Occidental sa aming pagbabalik. Hukay sa ilalim ng isang kubo sa Escalante Negros Occidental, bunker o hideout di mano ng isang mambubudol o scammer na nangolekta raw ng membership at document fees sa mga miyembro kapalit ng pangakong lupa, pera, libreng pamasahe at trabaho. Dumami na yung tagpa-member, sabi niya gawin na lang ng 100 every member. Dumami na rin yung koleksyon. Kinalaunan ang mga miyembro umalma, isinuplong siya sa mga otoridad hanggang nagkasana ng operasyon para siya'y timbugin. Hanggang nahuli. Ang suspect na si JR, inabutan naming nakakulong na sa Escalante City Police Station nito lang Huwebes. Hindi po ako nagre-recruit. Wala naman ako pong inihingi. Kung gusto kayo magpa-member nito, kayo ang magpapagawa ng identity ninyo. Ang problema, ma'am, dahil ako ang team leader sa Negros, ako daw ay namimera sa mga mahihirap. Bibigyan daw sila ng lupa, bahay, sasakyan, pera. Hindi po ako, ma'am, ang nagsabi niyan, kundi ang mga organizer na pumasok sa akin para makakolekta po sila ng pera. Sinungaling. Siya naman ang nag-utos sa amin na mag-recruit kami. Magalit pa nga siya pag minsan pag wala ng pira. Yung mga dokumento po na ini-issue ng grupo nila ay wala pong visa. Hindi po magagamit sa anumang transaksyon. Patong-patong ang mga haharapin niya ngayong kaso. 12 to 20 to 40 years na imprisonment. Non-bailable po yun. Another case, attempted homicide and direct assault sa 12 to 15 years of imprisonment. Pero ang tanong pa rin ngayon, nasan na ang mga perang nakulimbat niya sa kanyang mga miyembro? Pinuntahan ng aming team ang lupang kinatatayuan ng kubo na pag-aari ng mag-asawang Pantalyon at Marlin. Wala may extension, ma'am, nga amo asyang taguan. Wala po may extension nga amo asyang tabangan. Ayon sa kanila, ang hukay hindi raw talaga bunker, kundi dati raw ulingan. Paanan big tubig dito sa among area. Nga itpit, anak asawa ko, undangin nyo na kay base kung mahulog ang kabataan, dira, may problema pa ta. Kaya laking gulat daw ni Marlin nung bigla na lang may mga sumugod na mga armadong lalaki sa kanilang bahay. Nakuyawan dyan po, ma'am. Kulbaan po, ma'am. Dili na tinuod dyan, ma'am. Nga taguanan ni GR. May nakuha daw na pira sa paghuli nila doon sa Sambulong. Doon sa ginawa nilang balon. Para magkaalaman na ang aming team, pinahintulutan ni na Pantalyon na suyurin ang bunker. Isang piso, wala naman. Barya, wala naman ito.
Charge to experience na lang. Hindi na kami ma'am umaasa ma'am na babalik yan. Nagasto yan na yan ma'am sa mga pusil, sa mga bala ma'am, sa luho niya. Yung mga kababayan po natin na nasa liblib na lugar, nagiging biktima dahil yung kaginhawaan na kayang ibigay ng ating Estado ay malayo po sa kanila. Huwag po tayong maniwala sa easy money. Dapat i-verify muna nila, may permit ba ito, legal ba ito, pumunta sa mga station, magreklamo. Ang importante lang ma'am, nasa jail na siya ngayon. Bayaran niya yung niloko sa mga tao. Sa hirap ng buhay ngayon, marami sa ating mga kababayan madaling mabudol ng mga instant na pangako. Kaya maging critical po at matalino para ang ating mga pinaghirapan hindi mabaon lang sa hukay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.